Malapit na po ang ika-6 na anibersaryo ng Pi Network at may malaking balita po tayo. In-announce po ng Pi Network ang final deadline para sa KYC verification at saka mainnet migration sa March 14, 2025. Isa po itong napakahalagang hakbang para sa hinaharap ng Pi Network at sa ating mga pioneers. Pero ano nga ba ang KYC at bakit po ito napaka-importante? Yan, partikular po sa mga hindi pa nakakaalam dyan. At ano po ang mangyayari sa mga hindi makakapag-migrate bago po ang deadline? Kaya sa video na ito ay yan po ang siyang ating pag-uusapan at maging yung problema na kinakaharap ng mga users at ang epekto ng price volatility ng Picoin at syempre ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ng Picoin. Yan yung disclaimer po natin sa ibaba, pakibasa na lamang po. Yan, ano nga ba ang KYC? Ayan, at bakit kailangan ito sa Pi Network? Sa mga hindi po nakakaalam, ang KYC or Know Your Customer Verification ay isa po itong proseso kung saan kailangang i-verify ng isang user ang kanyang identity gamit ang valid IDs upang mapanatili ang tiwala at seguridad sa network. Sa Pi Network, mahalaga po ang KYC dahil ito ang paraan upang masigurong tunay at hindi po bots o duplicate accounts ang mga gumagamit nito. Kapag na-verify mo ang iyong account, magkakaroon ka ng access para mailipat ang iyong Pi coins mula sa mobile app papunta sa mainnet. Ngunit kung hindi ka pa makakapag-KYC at mag-migrate bago ang March 14, 2025, malaking bahagi po ng namina mong Pi ang mawawala. Maliban na lang sa mga na-earn mo sa loob ng huling 6 na buwan. Ibig sabihin ay posibleng mawala ang ilang taon mong paghihintay kung hindi mo ito aayusin kaagad. Ngayon ay ano po ang problema sa KYC at migration ng Pi Network? Yan, bagamat may malinaw po na deadline, maraming Pi users o pioneers ang nahihirapan pa rin sa KYC at saka migration process nito. Kaya meron pong ilang mga pangunahing reklamo ng mga users. Una, ay hindi po ma-verify ang kanilang Pi balance. May mga users na tapos na sa KYC, ngunit nananatiling unverified ang malaking bahagi ng kanilang balance. Pangalawa ay problema po sa system ng Pi Network. Marami po ang nagsasabing kahit kompleto na ang kanilang security circle at saka verification, hindi pa rin na-approve ang kanilang migration. At pangatlo ay wala pong sapat na suporta mula sa Pi Network. May mga nagrereklamo na mahina po ang customer support at hindi po agad nasasagot ang kanilang concerns. Isang user pa nga ang nagbahagi ng 80% ng kanyang Pi balance ay hindi pa rin verified kahit na ang buong security circle niya ay tapos na sa KYC. Dahil dito ay marami ang humihiling ng extension ng deadline pero mariing sinabi ng Pi Network team na hindi na po ito magbabago. Ngayon ay ano po ang epekto ng KYC deadline sa presyo ng Picoin? Yan, bukod po sa migration issues ay may isa pang malaking usapin, ang pabago-bagong presyo ng Picoin. Sa nakarang linggo, ang Picoin ay bumaba po ng 16.3% sa halaga nito. Sa loob lamang ng isang araw ay bumagsak po ito ng 12.2% na nagdala ng presyo nito sa $1.38. Nagpapakita po ito ng malaking volatility o hindi pagiging stable ng presyo ng Picoin. Isa sa mga dahilan nito ay ang kawalan po ng malinaw na impormasyon kung kailan ito maililista sa mga malalaking crypto exchanges tulad po ni Binance. Nito pong nakalipas na February 27, may 86% ng mga users ang bumoto pabor sa paglista ng Picoin kay Binance. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang sagot mula kay Binance, kaya't nadismaya ang maraming pioneers. Dahil dito ay marami pong users ang nagbigay ng negative reviews sa Pi Network sa Google Play Store. Ngayon ay ano po ang hinaharap ng Pi Network pagkatapos ng deadline? Sa March 14, 2025, magtatapos na ang KYC at migration process ng Pi Network. At ito po ay papasok na po sa tinatawag na Open Network Phase. Ibig sabihin nito ay magiging mas decentralized ang Pi Network at mas magiging malawak ang mga application at serbisyo kung saan maaring magamit ang Picoin. Pero hindi pa rin ito nangangahulugan na magiging instant ang pagtaas ng value nito.
kailangan pa rin patunayan ng Pi Network ang tunay na halaga at utility ng Picoin upang magkaroon ito ng mas matatag na presyo at mas maraming real-world use cases. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa ngayon ay ang pinakamagandang gawin ng mga pioneers ay siguraduhin na tapos na ang kanilang KYC at syempre migration bago ang deadline. Hindi po natin alam kung ano ang magiging kinabukasan ng Picoin, pero mas mabuti ng handa kaysa magsisi. Para sa mga nag-aabang naman po sa price action ng Picoin ay huwag pong umasa sa hype lamang. Tingnan po kung paano po ito ginagamit sa totoong mundo, kung paano po ito tatanggapin ng mga businesses at kung paano po ito susuportahan ng Pi Network team. At bilang panghuli ay ang crypto ay isa pong mataas na risk investment. Hindi po ibig sabihin na libre mong namina ang Picoin ay wala itong risk. Kung magiging maingat at matalino po tayo sa pagdidesisyon, mas malaki po ang chance na makinabang po tayo sa Pi Network. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.